welcome back to my channel. Oh yeah. So for today's video ay siguro nakita niyo naman sa title kung ano yung gagawin ko today. And tama kayo, yung gagawin natin ngayon is mag-unbox ako ng iPhone SE 2020. Yung bagong release ng Apple nung nakaraan lang. And nabili ko siya kaninang umaga. So, bumili ako online and nabili ko siya ng 26,000 pesos ng brand new. Ito yung itsura niya guys. Ayan. Color white siya. And actually, nabuksan ko na siya kanina kasi tinesting ko na rin. And syempre, para ma-sure natin na walang issue yung phone. Meron naman siyang warranty pero ayun, to make sure lang na walang issue nga. Para hindi nakapabalik-balik sa store. Chinek ko na rin siya. So, yun na nga, na-release siya noong April 24, 2020 and mas available siya sa US, sa UK, and sa Australia. So, siguro mga limited stock lang yung meron nito sa Philippines. Kasi bagong release nga lang siya. And ayun, dahil may crisis tayo ngayon, siguro limited lang yung mga shipment galing ibang bansa. Actually, parang ito na nga yung pinakamura na na-release nila na iPhone, which is latest pa. And around $399 lang siya for 64 gig. And syempre, mas mataas yung presyo kapag mas mataas yung gig. Gig is 4 gigabytes. So, syempre, tatanggalin ko muna yung plastic and papakita ko sa inyo yung box. So, ayan. Wala namang kwenta na yan. So, ito yung box niya, guys. Ayan. So, color white siya. And parehas lang naman siya. So, hindi ko napapakita yung sa likod kasi medyo personal ano siya. So, pagbukas mo, as usual, meron pa rin siyang manuals. Andito yung mga stickers, ayan. Tapos yung SIM ejector, pero tinanggal ko na yung sa akin. Tapos, ayun, yung mga manuals, instructions. Ayun, ganun pa rin naman. Ayun, so ulit-ulit na lang. Ayun pa rin yung laman niya. Tapos, pagbukas mo ng box, syempre may accessories siya, which is yung headset, yung adapter, tapos yung cord. By the way, guys, kung magtataka kayo, wala na pala siyang dongle ba yun? Yung 3.5mm na parang, ano siya, parang connector siya kapag bilog yung headset mo. Wala kasi ako nun kaya hindi ko mapakita kung ano yung example lang, pero papakita ko na lang siya dito kung ano yung tsura niya. So, siguro meron siyang ganun sa iPhone 7, iPhone 8, ganun. Pero dito sa nirelease nila na iPhone SE, wala na siya sa likod. Tapos, ayun lang naman, wala nang iba kundi yung charger and headset lang. Tapos yun, magtungo na tayo sa phone. So, ito yung phone, guys. Ayan. Color white siya. Ayan. So, hindi ko pa tinanggal yung plastic. Para, ano, kasi wala pa akong pambili ng tempered. Hindi ko naman siya gagamitin personally. And ibibenta ko rin siya. Ayan. So, ayan. Yung size nito, guys, is same lang sa iPhone 6, sa 6S, sa iPhone 7 and 8. Pero yung sa likod niya, guys, is parang sa iPhone 8. Kasi, ayun, babasagin nga siya. And hindi siya yung parang, alam niyo yun. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa texture ng iPhone 6 or 6S or 7. Basta yung texture niya ng likod niya is glass. And, ayun, pares na pares sila ng iPhone 8. Yung camera niya, guys, is same lang sa iPhone 8. And single lang siya. And yung size niya is 4.7 inches. So, kung makikita niyo, yung Apple logo niya is nasa gitna na and wala sa taas. So, parang same lang siya sa iPhone 11, iPhone 11 Pro and Pro Max. Ayun. Tapos, guys, yung chipset niya is A13 na, which is mas mabilis siya compare sa iPhone 8. And walang lag, syempre. Actually, lahat naman ng iPhone walang lag, pero depende na lang siguro sa model. Kasi kapag mababa na yung model, kunwari iPhone 6, for example, magda-download ka ng ML, medyo lag na siya dun sa part na yun. Pero kapag, ayun, medyo higher yung unit mo, or siguro depende kapag in-update mo yung OS version niya, doon na magkakaroon ng lag. Or kapag marami ng apps and puno na yung storage mo. Siguro for me, parang kayang-kaya niya makipagsabayan sa iPhone 11. And yung RAM niya is 3GB. And yung iPhone 11 naman is merong 4GB RAM. Sa camera naman, guys, meron daw siyang 12 megapixel, single sensor. As in, sobrang ganda ng camera nito. Yung sa camera niya is pares na pares sa iPhone 11. Kumbaga parang yung format lang. Kasi ito, pagkabukas mo ng camera, kunwari magbubukas ka ng square, and wala na siya dito. Andito siya sa may photo, tapos may arrow sa taas, ayan. So, pipindutin nyo lang yung 4:3. Ayan. Tapos, ayan, makikita nyo yung option na square. Ayan. So, ayan. 1:1 or basta hindi ko alam kung ano yung tamang magbasa. And yung maganda rin dito, guys, is meron siyang portrait camera, which is nice. Kasi, ayun, sa sobrang liit ng phone niya, meron na rin siyang portrait camera. Kasi ang alam ko, yung pinakaunang nagkaroon ng portrait camera na iPhone is yung iPhone 7 Plus. And, ayun, sobrang laki niya. And,
Ayan, meron rin siya sa iPhone SE, which is kasize lang naman siya ng iPhone 8 and iPhone 7. Siguro for me, sa front cam, parang pares lang siya ng iPhone XR. Pero hindi ko sure kasi, ayun, may plastic pa siya and hindi ko pa siya natatanggal. Siguro na-filter niya lang yung camera, kaya ayun, medyo parang may filter, ganun. Pero swear, kahit may plastic siya, sobrang linaw niya. Pwede rin siyang pang-vlog sa mga ayaw gumastos ng pambili ng camera and gusto nila yung parang 2-in-1 na. Kasi syempre, o nga naman, parang hassle kung may dala-dala ka pang camera and then yung phone mo. So instead na bumili ka ng camera, so i-invest mo na lang siya sa phone. And ayun, maganda rin siyang pang video. So, ang linaw nga ng camera niya guys and okay na okay siya pang video. Hi guys! So, dito ko na try mag-video and ayun, medyo okay naman siya and at linaw nga ng camera niya. So, tingnan nyo na lang yung audio. Actually, hindi ko sure kung natatakpan. Pero ayun. Okay, hindi pala siya natatakpan. So, pakinggan nyo na lang kung okay ba yung sound quality ng video. And ititry ko rin siya sa back camera. So, wait lang. So, ayun na nga guys. Sinarayin natin siya sa back camera. And ayun, okay naman siya. And malinaw din. So, check nyo na lang. And kayo na lang mag-judge kung okay ba sa inyo. Pero para sa akin, okay naman na siya. And ang ganda niya. Bye! Pero syempre kung mag-video ka or kung mag-vlog ka, kumuha ka na lang ng mas mataas na gigabytes para hindi ka ma-short sa storage mo. Actually guys, bagay na bagay siya sa maliliit na kamay, sa mga tamad magbitbit na mga malaking phone, and yung mga ayaw mag-iPhone 11 or 11 Pro Max dahil nga malaki yung size niya. So perfect na perfect to. Sa battery naman, actually gamit ko to kanina. And nag-download na rin ako ng mga apps gaya ng Facebook Messenger, Instagram, and PixArt pang-edit ko sa thumbnail ng channel ko or ng video ko. Nakuha ko siya around 7 AM or 7:30 AM and chinarge ko lang siya kanina 9 PM. So hindi ko naman siya masyadong nagamit kasi ayun nga nakatulog ako and parang 2 hours ata or 3 hours ako natulog. Tapos, chinarge ko siya ng 30% plus or 40% pataas. Hindi ko sure. Tapos, parang chinarge ko lang siya ng 1.5 hour or 2 hours. Kasi hinugot na ni mama yung phone ko. Sabi niya, full na daw. So, syempre, after ko tong i-review, ibebenta ko rin naman to. Since, ayun, hindi siya pwede sa akin kasi naliliitan ako and, ayun. Mas okay pa rin yung iPhone 11 or 11 Pro Max sa akin. Kasi yung dati kong phone is 11 Pro Max. And, ayun, masanay ako doon. Kasi nga malaki siya and malaki rin yung kamay ko. Ayan, hindi siya bagay sa akin. Ayan. So, takot ko siya. Ayan. Ipopost ko na lang sa page ko to once na ibebenta. Ipopost ko na lang siya sa page ko once na ibebenta ko na siya. And siguro, hindi ko lang kung magkano ko siya ibebenta dahil nga na buksan ko na. Pero open for testing lang naman. Since hindi ko naman siya gagamitin ng more than a month. Siguro mga 1 week lang. Ganun. So, yun lang guys sa mga curious sa iPhone SE dahil nga kaka-release lang ni Apple. And hindi pa kayo makakapunta ng Power Max since wala pang display sa stores nila. And bawal rin naman lumabas dahil naka-ECQ pa rin tayo. So, sana sa video na to, ayan, ma-appreciate nyo and ilalagay ko na lang yung montage ng phone dito sa video na to.